Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ay inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Napakalaking biyaya po sa ating lahat at lalo na po ang Children of Light na makapanayam po namin ang Governor ng Isabela. Maihambing po namin kasi siya kay David na lumaban po kay Gulayat. Pwede po ninyong balikan ang inyong Biblia sa 1 Samuel chapter 17. Hindi naging hadlang ang kahinaan, kakulangan at kapansanan ni Governor Grace Padaka upang talunin ang Gulayat ng Isabela. Halika panuorin po natin ang may liwanag kay Jesus sa Isabela. Panginoon, salamat at may liwanag iyong Ang nangyari sa Isabela, kami ay pinamunuan sa matagal na panahon ng isang political structure, isang pamilya, ang tawag doon ay dynasty, na parang nagpatutuo doon sa sinasabi na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Siguro pag una, yung mga nasa kapangyarihan, yung mga nasa gobyerno, kung umpisa pa lang, mabuti pa. Kaya lang, pagpatagal na ng patagal, tapos nasasanay sa kapangyarihan, at kung hindi naman masyadong grounded, yung values nila ay naiiba, baka makalimutan nila na yung kapangyarihan na yon ay hindi nila personal. Baka makalimutan nila na yung kapangyarihan na yon ay hindi sa kanila habang buhay. So sa tinagal-tagal ng panahon, 40 taon, mukhang ganun na nga ang nangyari sa amin. So sabi ko, dahil ako noon ay isang broadcaster, tinatalakay ko ang tungkol sa mga values ng katarungan, katotohanan. Ang pangalan nga ng programa ko sa radyo noon, Sa Totoo Lang So yon, good government. Ngayon, alam namin kung ano ang totoo. Alam namin kung ano ang tama, pero bakit hindi yun ang nakikita namin? Pati rin sa mga estudyante, ang mga bata, natuturuan ng kung anong tama sa paaralan. Pero pagkatapos ng sinasabi nilang real world, ay ibang-iba yung nakikita nila. So why should there be a difference between the real world and the ones that we are taught in school? Ganon din ako. I mean, katatapos kong mag-aral, o kaya lahat ng mga napag-aralan ko na itanim sa isip ko na maganda nung bata ako, hindi ko nakikita sa lipunan. Kaya merong resistance sa akin. Bilang isang tao, isa lang naman ako Isa lang akong tao, isa lang akong citizen, isa lang akong Isabelino. Pero yung nirespeto ko yung nararamdaman ko, nirespeto ko yung nasa isip ko na hindi sumasang-ayon sa nangyayari. Kaya ako, kahit naman wala akong ka-background sa politika, wala akong kaambi-ambisyon na maging gobernador o mayor o kahit barangay kapitan man lang, pero dahil sa noong 2001, nakita ko na walang ibang kakandidato, sabi ko, isulat ko nga lang yung pangalan ko para lang hindi masabi na lahat kami ay sumasang-ayon na lang sa nangyayari. Ang dami kasi na nagagalit sa mga bagay na nangyayari sa lipunan, ayaw nila, pero wala naman silang ginagawa. So sabi ko sa aking sarili, kahit hindi ako manalo, at least hindi ako isa doon sa mga taong ayaw ng nangyayari pero wala namang ginagawa. Kaya kahit matalo ako, at least masasabi ko, may ginawa ako. Hindi naging hadlang yung aking kapansanan. Sa katunayan, sa maraming pagkakataon, naging advantage pa nga siya Kasi una, hindi ako nalagay sa panganib kahit kinakalabang ko mga malalaking tao at makakapangyarihang tao. Kasi I was not a threat to them. Hindi ako pinapansin, pinagtatawanan nga lang ako, pilay lang ako. So nakakalalaki naman yata sa kanila na patulan ako. So yung weakness ko na yon, yung physical weakness ko na yon, ang naging strength ko, yung bang naging shield ko sa mga bagay na masama na usually ay ginagawa ng mga makapangyarihang tao laban sa mga katapat nila, laban sa mga kaaway nila. Pero sa akin, hindi nila kasi ako ka-level, kaya hindi na lang nila ako pinansin, kaya ako ay naproteksyon na ng kanilang hindi pamamansin. Yung ganon. And then, ang isa pang naging palatandaan na yung aking kapansanan, yung aking sinasabing kahinaan ay naging lakas ko, ay nakapaghimok sa mga Isabelino
para hindi rin nila kawawain yung sarili nila. Dahil ang sabi ko, yung akin kapansanan physical lang eh. Sila, yung ibang tao may kapansanan ng pagiging duwag, may kapansanan ng pagiging tamad, o kaya kapansanan ng pagtanggap mo na lang sa mga hindi tamang bagay, ng ganun na lang. So, dapat, itong mga ganitong kapansanan nilalabanan natin in any form. So, parang ako ang naging visual aid nila na eto, may kanya-kanya tayong kahinaan, pero kahit tayo mahina, dapat pinaglalabanan natin yon dahil para lumabas kung ano yung lakas natin sa loob. Noong una, sabi ko nga, hindi ko ambisyon, hindi ko plano, kasi nga, ako ay broadcaster, sabi nila sikat for 14 years. So kung talagang ginusto kong maging politiko, sana minaximize ko yon. Pero nag-resign ako. Umalis ako sa kung saan ako ay kilala at sikat. And then, pagkatapos na lang ng isang taon, saka ako bumalik. So, wala na yung kasikatan ko na yon. So, it was not a matter of maximizing my popularity. But it was a matter of me wanting to do the right thing. Pero, of course, may mga struggles din sa akin. Dahil ako, karaniwang tao din ako. I mean, I'm just like an ordinary person who also thinks about her future. For example, there was a time na 37 years old na ako. Sabi ko, kung ako ay magre-resign sa trabaho ko ngayon, dahil automatically mawawala yung trabaho ko dahil magpa-file ako ng candidacy ko, pag natalo na ako, wala na akong trabaho. And at 37 years old, may kapansanan pa, sino pang tatanggap sa akin? So yun yung mga humihila sa akin na ayaw kong mag-file ng candidacy. I had those struggles also. Sa isip ko pa, dami-dami namang mas malalaking tao dyan, may pera sila, bakit ako pa na ganito ang dapat magsalba sa Isabela? So yun ang mga excuses ko. Kaya lang, ang nangyari, noong deadline ng filing ng certificates of candidacy, alas 10 na ng gabi yon, matutulog na ako, and as I usually do, I open my Bible, bigla akong napunta doon sa Book of Timothy. Yung bang parang sinasabi niya na huwag mong iindain kapag ikaw ay nilalait. Bagkus ay gamitin